Magandang umaga po, mga kapatid sa San Isidro, Isabela. Kamusta po kayo? Salamat sa Panginoon at kahit sa ganitong paraan ay bumuo ang Panginoon para tayo magkasama. Ako po ay nananabik na makapiling ko kayo diyan sa Isabela. Dalangin po natin sa Panginoon na tayo ay muling magkita-kita diyan, mga kapatid. At kami ay patuloy na nananalangin sa inyong kalagayan diyan at maging sa gawain, nababalitaan po namin na kayo ay talagang pinagpapala sa inyong ministry sa ating Panginoon. At sa mga oras ito ay bibigyan po natin ng pansin ang isang napakahalagang kasaysayan ng isang pamilya. Tungkol po sa isang mapagmahal na ama at sa kanyang anak na sabihin nating suwail sa magulang. Kaya bigyan po natin ng pamagat, mga kapatid, ang ating pag-aaralan. Ang pamagat po ay Parables of the Loving Father and Prodigal Son. Ayan po. Nakita po natin sa screen, mga kapatid. Kung titiran po natin sa bahagi ito, makikita po natin ang isang mapagmahal na ama, tulad ng binanggit ko po kanina, sa kanyang anak. Napakabuting ama ito. At makikita po natin na mahal po niya ang kanyang anak. Pero salungat po sa mabuting ugali ng ama, ay masamang ugali po ng kanyang anak. Bakit? Dahil sa ugali niya na alibugha, sabi nga prodigal, soil. Yan po mga ibig sabihin po ng alibugha Sa English, prodigal, soil. Hindi masunurin. At tingnan natin, ang kanyang buhay po ay salungat na salungat sa inugali po ng kanyang ama. Buhay pa yung kanyang magulang, ay gusto niyang kunin ang parte ng kanyang mamanahin. Sa panahon ngayon, mga kapatid, meron po ba kayong alam na merong anak po na ganyan ugali? Na buhay pa yung magulang, gusto na makuha yung parte ng kanyang mamanahin. Maaring meron po, hindi po ba? Sa panahon natin ngayon. At kalakaran po ngayon, talaga namang nagkakaroon ng family problem, lalo na po pagka pinag-usapan po yung manahan. So dito po makikita po natin, bibigyan po natin ng pansin ang tatlong bagay na mahalaga sa mapagmahal na ama at alibugang anak o prodigal son. Yung unang bahagi po sa verse 11 hanggang 16. Maganda na basahin po natin at sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. At naglakbay sa isang malayong lupain at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa panunging pamumuhay. At nang magugol na niya ang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niya. At siya nagpasimulang mangailangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain niya. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga iba na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Unang bahagi po sa ating binasa, ang kalungkutan ng ama nang iwan siya ng anak.
Sino ba namang magulang matutuwa? Matapos mong palaki ng iyong anak, alagaan, arugain, sabi nga, ultimo yung lamok. Hindi pinintulutan ng magulang na kagatin ng anak. Pero lumaki na po yung anak na ito, ay naging matigas po siya. Barumbado, sabihin natin, masuwain. At iniwan po siya ng kanyang anak. Iniwan niya ang kanyang magulang. So dito, sa verse 11 to 13, pinaglasahan ng anak ang kayamanan ng kanyang ama. Mas inibig pa niya ang sarili at kayamanan. Alam nyo, marami pong nasisilaw ngayon eh. Pagkapag-ibig po sa sarili at kayamanan, o pag-ibig sa salapi ang pinag-usapan, yan po, marami na po sumasablay. Ano ba sinasabi ng panalaksulatan sa 1 Timothy chapter 6, verse 10? Tingnan po natin ang sinasabi sa 1 Timothy. Ito ay sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat sa lahat ng uri ng kasamahan. Ang ilang tao na nagpupumilit na makamtan ito ay naligaw palayo sa pananampalataya. Maraming pagdadalamhati ang lumalagos sa kanilang mga sarili. Ayan po mga kapatid, nakikita po natin kapag lagi mo tinitingnan ay mga kayamanang panlupa, ay tunay na malalayo po ang puso mo sa Panginoon. Ay makita po natin, nagrebelde po sa ama. Hindi makahintay ang anak. Naglakbay sa malayong lugar ang anak. Ibig sabihin, ay inilayo ng anak ang damdamin niya sa ama na nagmamahal sa kanya. Meron po ba ditong anak na ganitong ugali sa atin? Sana po wala. At yun po ating panalangin sa mga nakikinig dito sa atin ngayon, nawa po ay hindi po nakakasumpong ng ganitong pag-ugali ang bawat nakikinig. Dito makikita po natin, ginusto ng anak na mamuhay sa lungat po sa kalooban na nais ng kanyang ama. Lumayas siyang may katigasan ng ulo at masuwahing anak. Kaya labis at nalungkot po ang ama. Talagang naging mabigat po sa kalooban ng magulang. Ang layasan po siya ng kanyang anak. Totoo po yan. Wala pong magulang na matutuwa kapag iniwan po siya ng anak. Malulungkot po siya. Tulad po ng ama na ito. Sa verse 14-16, ang tanong po natin ay ganito. Sa paglalayas po ng anak, ano naging bunga ng paglalayas po niya? Ano naging bunga? Ano naging bunga ng paglalayas ng kanyang anak? Siyempre, makikita natin. Balikan po natin yung verse 14. Basahin po natin muli yung screen. Sa screen. Verse 14. Sinasabi diyan, sabi, at nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyon. At siya nagpasimulang mga ilangan. Ayan po, ano? Ano nakita? Ginugol po niya ng walang kahusayan ang kanyang tinatangkilik na kinuha sa kanyang magulang. No? Naubos ang kanyang tinatangkilik sa maluhong pamumuhay. Nagkaroon ng tagutom sa lugar na iyon dahil sa hindi siya nakinig sa payo ng kanyang ama. So doon nakita po natin, pagka hindi nakikinig po ang anak sa payo ng magulang, may kasasapitan po siya. Ano ba sinasabi po sa aklat ng Kawikaan o Proverbs 13 verse 1? Ang matalinong anak ay nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama. Ngunit ang nangungutyang anak ay hindi nakikinig kapag sinasaway siya. Makikita po natin mga kapatid, meron po ba dito sa atin na meron po bang anak na nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama? Pwede po tumaas ang kamay. Yung mga anak dyan na nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama.
O meron pong hindi dinidinig at nagduduwahagi pa. Sabi nga ay parang kinukutsa pa yung magulang. Malagay ko walang magtataas ng kamay dyan. Mga kapatid, napakahalaga po ng araw na ito. Kasi nasa panahon po tayo ngayon ng pasama ng pasama po ang ating kapaligiran. Kaya ang influensya po ng sanlibutan na-absorb po ng ating mga anak. Kahit magulang man, mapapansin po natin. Marami po ngayong bahay, tahanan na broken home. At marami po mga anak po na talaga namang iniwan ng mga magulang dahil sa kanilang hindi pagkakasundo. Pero mapapansin po natin kung ang isang anak ay marunong po nakinig sa kanyang magulang, tandaan po natin, ang tawag sa bata na yun, sa anak na yun ay pantas. Kaya sabi po nito, dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama. Ngunit hindi dinidinig ng manduduwagi ang sabay. Kaya dito po, ano nangyari po sa anak na lumayas? Nagkahirap-hirap po ang kanyang buhay. Nakaranas po siya ng gutom. Ultimo po yung kanin baboy. Gusto niyang kainin. Kasi wala po nagpapakain sa kanya. Ganyan po ang mangyayari sa anak na palasaway sa magulang. Saan ba natin pwedeng ilarawan po ito? Kaya po ang tanong natin, saan ba natin mailalarawan ito? Paglalarawan po sa mga taong namumuhay sa kasalanan na salungat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Ayan po mga kapatid. Mga taong namumuhay sa kasalanan na salungat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Makikita po natin na talagang hindi maganda. Nagiging alipin po tayo ng kasalanan kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Ano po sinasabi sa John 8:34? Tingnan po natin. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya kapag gumagawa po tayo ng kasalanan, ay naging alipin po tayo ng kasalanan. Katulad po ng alibugang anak, pawang kasalanan po ang kanyang ginagawa. Kaya naging alipin po siya ng kasalanan. Nagkahirap-hirap po ang kanyang buhay. Bakit? Hindi siya nakinig sa payo ng kanyang magulang. So doon makikita po natin, the boy thought he would find himself. Akala niya makikita niya yung sarili niya. But he only lost himself. Nawala po siya, mga kapatid. No? When God is left out of our life, tanda po natin, kung wala po ang Panginoon sa ating buhay, tanda po natin, enjoyment becomes enslavement. Ganyan po tayo, mga kapatid. Pag wala po tayo sa Panginoon, yung kagalakan po, magiging kalungkutan po yan. Bakit? Kasi nga po, namumuhay po tayo sa kasalanan, kaya nagiging alipin po tayo ng kasalanan. Kaya nga, kung hiwalay tayo sa Panginoon, ay kahabag-habag tayo. At nagiging alipin tayo ng kasalanan natin. Kaya po mga kapatid, ganyan po magiging buhay natin. Katulad po ng anak na lumaya sa kanyang magulang. Yung prodigal son o alibugang anak. Ikalawang bahagi, kagalakan ng panunumbalik ng anak. Medyo maganda-ganda po kayo nito. Tingnan po natin 4:17-19. Tatapat ng siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. At ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin.
Hindi na ako karapat-dapat tatawagin anak mo. Gayin mo akong tulad sa sa iyong mga alilang upahan. So, nagkaroon po ng pag-isip-isip, nakapag-isip-isip po yung anak sa mga ginawa niyang mga kasalanan sa kanyang magulang. So, dito po, dahil sa hindi naging maganda ang ginawa niya, ano naging resulta niya? Nagsisi po siya. Inisip niya ang kamalian niya sa kanyang ama. Ang nakita po natin mga kapatid, mas mahalaga po na ganyan po ang gawin natin. Bago po mahuli ang lahat, kung tayo nakagawa ng kasalanan, dapat lamang po na tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. At kung meron tayong nagawang kasalanan sa ating magulang, lumapit tayo sa magulang natin, humingi tayo ng tawad. Huwag tayo matigas. Sapagkat sabi nga, kapag ka nanatili ka sa kasalanan mo, ano ka? Alipin ka ng kasalanan. So, makikita po natin dito, mga kapatid, ang kagandahang loob ng Diyos ay talaga nagpapatawad po siya. Kahit naman ang mga magulang natin, kapag lumapit tayo sa Kanya, pinatatawad po tayo. Kaya wag po natin papagmatigasin ang ating puso. Wag po tayong manatiling umiiral ang ating katigasan ng ulo. Kasi hindi po tayo uunlad sa ating kalagayang pamumuhay. Ikatlong bahagi, ano naging resulta ng panunumbalik? Tingnan po natin yung verse 20. Resulta ng panunumbalik. Ayan. At siya nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. So dito po, umuwi po siya, sinalubong siya ng ama, napatakbo. Niyakap na may galak at tuwa. Makikita po na yan. Niyakap. Talagang paglalarawan po ito na ang Diyos Ama sa langit ay mayaman sa biyaya at kahabagan. Maliwanag po talaga. Dakila siya sa kanyang pag-ibig sa bawat makasalanang nanunumbalik po sa Panginoon. At itinayag ng magsakripisyo po si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, we are saved by God's grace. And grace is love that pays a price. Inibig po tayo, iniligtas po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. At ang biyaya po ay pag-ibig po ng Diyos. Yun po ang pinambayad po niya para sa atin. He paid the debt. He didn't owe. Sabi nga nung awit, because we owe a debt, we could not pay. Ganyan po, mga kapatid. Hindi natin kayang bayaran ng ating mga kasalanan sa Panginoon. Meron na po nagbayad. Kaya ang gagawin mo na lamang ay sampalatayanan mo ang nagbayad para sa iyo. Sino po yon? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon po, sa panahon yun, ang mga matatandang lalaki ay hindi po makatakbo. Pero kapuna-puna po dito na sa bagay ito ay nagawa po ng ama, tumakbo, sinalubong ang anak. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal sa anak. Dahil po para huwag maranasan ng anak na siya ay batuhin dahil sa batas na umiiral po sa panahon yun. May batas po kasi sa panahon yan na kapag ang anak po ay nalantad, nahayag, naswel, barumbado, at kapastakan sa magulang, ay dadalhin po sa plaza. Babatuhin po yung anak hanggang sa mamatay. Tingnan po natin aklat po ng Deuteronomy chapter 21, verse 18. Kung ang isang tao ay may anak na lalaki na matigas ang ulo at swel na ayaw makinig sa kanyang mga magulang kapag siya'y dinidisiplina,
dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa mga tagapamahala doon sa pintuan ng bayan. 20. Sasabihin nila sa mga tagapamahala, matigas ang ulo nitong anak namin at rebelde siya. Hindi siya sumusunod sa amin. Gastador siya at lasenggo. Pagkatapos, dapat siyang batuhin ng lahat ng naninirahan sa bayan hanggang sa mamatay siya. Marinig ito ng lahat ng Israelita at matakot sila. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Ganyan po kabaksik ang batas noong panahon noon. Ayon sa batas, babatuhin ang swel na anak. Pero nagawa po ng ama na tumakbo, bagamat hirap siya, para salubungin po yung kanyang anak at mahiyaka po siya para bigyan po niya ng protection ng kanyang anak. Bakit? Kasi minamahal po niya ang kanyang anak. Kung babalikan po natin yung verse 21, sabi, pagkatapos dapat siyang batuhin ng lahat ng naninirahan sa bayan hanggang sa mamatay siya. Marinig ito ng lahat ng Israelita at matakot sila sa pamamagitan nito. At mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. So gusto niyang gawing siyang alipin. Kung titignan po natin. Dahil sa verse 19, sinasabi niya, babalik ako, sabi niya. Pero hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Sabi niya. Kaya doon, sabi doon sa verse 20, at siya'y nagtindig at pumarol sa kanyang ama. Datapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at iyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. Gusto niyang gawing siyang alipin. Inisip niyang sa pagiging alipin ay makaliligtas po siya sa parusa at mapatawad po siya. No? Ano po ang naging resulta? The father did not ask him to earn his forgiveness. Hindi naman po hiningi sa kanya ng magulang niya eh. Yung ginawa niya para mapatawad po siya. Bakit? Sabi nga rito, because the amount of good works can save us from sin. Kung titingnan po natin yung kaligtasan natin mga kapatid, iniisip niyang sa pagiging alipin ay makaliligtas siya sa parusa at mapatatawad siya. Pero the father did not ask him for payment for his forgiveness. Because no amount of good works can save us from sin. Tingnan po natin yung Efeso 2:8 at 9. Sabi po rin, dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos. At hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. So napakahalaga po ng sinasabi ng banal na kasulatan. Inisip po ng alibugang anak na gagawa po siya ng mabuti o gagawin po niya, mag-alipin na lamang siya para maligtas siya. Pero hindi po tayo maliligtas sa mga gawa. Maliligtas po lamang tayo sa pananampalataya kay Kristo. Titus chapter 3 verse 3 and 7. Tingnan po natin. Sapagkat nung una tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat na uri ng kahalayan at kalayawan. Nangyari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinaputan tayo ng iba at kinaputan din natin sila. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, inligtas na tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masagalang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyaya'y may turing tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Yan po mga kapatid ang kailangan natin. Tayong mga gumawa ng kasalanan,
tayong mga naging masuwayin sa harapan ng Diyos, tulad ng kalibugang anak. Dapat po, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, bumalik tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, at tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. At ang biyaya po ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang isinakripisyo po ng Diyos para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil nga po sinasabi po ng banal na kasulatan sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya mga kapatid, nakikita po natin dito, paskat po ninyong ilustrasyon, sinuotan po ng singsing ang kanyang anak nung ito ay bumalik. Sabi nga po sa verse 22, datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuotin nyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang buya at inyong patayin at tayo magsikain at magkatuwa. Sapagat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya nawala at nasumpungan at sila na nagpasimulang magkatuwa. So, sinuotan ng singsing. Ang singsing ay pagpapatunay po na tunay na anak, sonship, sabi nga. Ang alipin, hindi po nagsusuot ng singsing kasi hindi naman po siya anak. At ang balabal ay pagpapatunay, was proof of his acceptance back into the family. Maliwanag po yan. Yung po ang pinakikita riyan. No? Pagpapakita sa ilustrasyon na ang alipin ay hindi naman po talaga nagsusuot ng ganyan. Na ito ay namatay na at muling nabuhay, nawala at muling natagpuan. Ganyan po tayo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Nang tayo magkasala, ay katulad po tayo ng alibugang anak. Nawala po tayo sa harapan ng Diyos. Ngunit kung tayo nanumbalik, sabi nga, tayo nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya, karanasan po ng bawat makasalanan na nanumbalik sa Diyos at pinatawad sa pamamagitan ni Kristo. Tingnan po natin ang Juan 5:24, diyan po tayo magtatapos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Mga kapatid, isang napakagandang pagpapala po ito sa atin at biyaya. Lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi na po hahatulan. Kundi lumipat na po tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya karanasan po ng bawat makasalanang nanumbalik sa Diyos at pinatawad sa pamamagitan po lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Saglit po tayong manalangin, mga kapatid. Aming Diyos na banal, dakila sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga salitang ipinahayag po ninyo sa amin sa lugaring ito ng San Isidro, Isabela. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na naririto. Patuloy naman yung pakaingatan ng mga kapatid, maging ang kanilang mga leader, kapatid na Bani, kapatid na Joming, at kanilang mga pamilya. At lahat po ng mga kabataan na naririto at katandaan, kababaihan, kalalakihan. Aking ipinagkakatiwala po, Panginoon, patuloy po sa inyo. Sa pamamagitan po ng mga salita, patatagin niyo po sila, Panginoon. Patatagin niyo po sila sa kanilang pananampalataya. At anuman mga problema na dumating po sa kanila, Panginoon, kayo po mag-ingat sa kanila. Panginoon, tunay po na nakagagalak sapagkat kayo po ang nagtayo ng iglesyang ito. Nakagagalak sapagkat walang sino man na po pwedeng manaig po sapagkat kayo po lahat ang kumokontrol sa bagay na ito. Nawa, Panginoon, ingatan niyo po mga kapatid na ito sa San Isidro, Isabela. Salamat po ng marami sa inyo.
Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po muli at pagpalain ko ng ating Panginoon, mga kapatid, sa Isidro Isabela.